Pahirap sa mga residente sa ilang bayan sa Camarines Sur ang tila napabayaang spillway na noong 2021 para sira ng bagyo. Idinulog yan kaya sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan. Ito po sir, problema namin dito sa aming barangay na itong nasirang tulay kasi ito po ang pinakang namin na daan patungo sa aming bayan, lalo na pag may mga estudyante sa mga emergency. Yan ang daing ng ilang residente sa inyong Kapuso Action Man matapos masira ng bagyo noong 2021 ng spillway sa pagitan ng mga bayan ng Baaw at Ocampo sa Camarines Sur. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na ipapagawa, kaya ang mga apektadong residente nagtitiis sa tulay na gawa lang sa kawayan. Mga taga-barangay, mga kalapit na barangay, nagtulong-tulong po para may madaanan po kami sir. Pinangangambahan po namin sir na baka ngayong tag-ulan mawalan na kami ng daanan. Ngayong malapit na ang tag-ulan, nangangamba ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. May 3 mutong na po dyan nahulog, nadala na sa ospital. Natatakot kami baka may madisgrasya, mawalan ng buhay. Sumangguni kami sa lokal na pamahalaan ng Baaw. Hindi naman talaga sira yung daan, pero yung approach niya na part na po dito sa Iagan Baaw, yun yung hinahanapan natin ng paraan para maipaayos. Hindi pa siya naaayos kasi naghihintay tayo na mabigyan ng allocation. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa national at provincial government para mabigyan ng 3 milyong pisong pondo sa pagpapaayos ng spillway. Ni-request na po natin ito sa DPWH, then sa central office. Hinihintay ko po na mabigyan tayo ng allocation ng province. Gagawin po natin lahat na mapaayos na po yung tulay as soon as possible. Tututukan namin ang planong pagsasaayos sa spillway na yan sa Baaw, Camarines Sur. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Completely false. Yang po ang giniit ng dating hepe ng AFP Western Command sa alegasyong pumayag siya sa isang new model kaugnay ng West Philippine Sea nang mag-usap sila ng isang Chinese diplomat. Ang umunoy recording ng usapan labag sa anti-wiretapping law ayon sa Justice Department. At nakatutok si June Veneracion. Humarap sa pagdinig ng Senado si Vice Admiral Alberto Carlos para bigyang linaw sa unang pagkakataon ang kontrobersyal na audio recording umano ng kanyang makikipag-usap sa isang Chinese embassy diplomat. Ang aligasyon ng Chinese embassy sa pag-uusap na yon, pumayag daw si Carlos sa isang new model para sa resupply mission sa West Philippine Sea. There are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. I am a soldier for the Filipino, and I remain a loyal servant of the Republic. Kwento ni Carlos, tinawagan siya noong Enero ng Chinese military attaché na si Senior Colonel Lee. Siya pa ang nagsisilbing hepe noon ng AFP Western Command. Pinag-usapan daw nila ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea, lalo na tuwing merong rotation and resupply mission sa mga tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Indeed, I had a casual and informal telephone conversation with the Chinese military attaché in Manila. But I condemned the act of the Chinese embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twist and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Okay, what is this that came out from the media that there was a new model? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation, Mr. Chair. Ayon kay Carlos, humingi daw ng paumanhin sa kanya si Colonel Lee. Matatanda ang sa gitna ng kontrobersya. Natanggal si Carlos sa pwesto bilang Westcom Chief. Masama loob mo kay dun sa military attaché ng China?
Dahil No, sir. binulgar niya yung No, sir. It's conversation part niya. of the game, Mr. Chair. He apologized to you, Yes, Mr. Chair. but you did not reply. I did not reply So anymore. guilty. Nang tanungin kung ano ang mga detalye ng phone conversation na tumagal lang daw ng 3 hanggang 5 minuto, nakiusap si Vice Admiral Alberto Carlos ng executive session. Pumayag naman ang mga senador. Dahil sinabi ni Carlos na walang permiso ang pagre-record sa kanilang usapan ng Chinese diplomat. Sinabi ng Department of Justice na wiretapping ang nangyari. We have a testimony now that we can use that indeed there was a call and it was recorded, so it can be considered as a violation of the anti-wiretapping law. Ang nais ngayon ni Senador Francis Tolentino ay may managot dito. Hindi kumilos ang DFA. Hindi pinatawag ang ambassador. Hindi nag-file ng diplomatic protest. Ang DFA may poder na mag-declare ng persona non grata. Hindi ko rin alam kung ano pa yung hinihintay natin dito. The DFA would have to defer to the law enforcement agencies in looking into the reports of wiretapping. Bagamat inimbitahan ng Senate Committee on National Defense and Security, hindi dumalo sa pagdinig si Chinese Ambassador Wang Zilian. Was there any response coming from the Chinese embassy? None as of the moment, Your Honor. Hinihinga namin ng reaksyon ang Embahada ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, kahit dumadalas ang pag-ulan, halos 40 lugar pa rin po sa bansa ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Ang paliwanag ng Pag-asa sa tila palitan lang ng init at ulan sa pagtutok ni Mark Salazar. Obserbasyon ng ilan na mas madalas na ang pagkulimlim at pag-uulan sa hapon, pero bakit ang init-init pa rin? Sobra sir, nakakapanghina. Sobrang alinsangan din. Iba talaga dati kaysa ngayon. Ngayong araw nakapagtala ang Pag-asa ng dangerous level ng heat index sa 44 na lugar sa bansa. Pinakamainit sa Giwan Eastern Samar na nakapagtala ng 49 degrees Celsius na dabang init ngayong araw. Mataas din ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan na umabot sa 47 degrees Celsius, habang 46 degrees Celsius naman sa Dumangas, Iloilo. Pangamba ng ilan sa pabago-bagong panahon. Saan kaso abutin? Tama na sa katawan mo. Sisipunin ka yan. Oo. Nangyayari sa'yo? Nangyayari yan. Sipon, ubo. Si Jade Rick binubungang araw na raw sa papalit-palit na pakiramdam sa katawan ng init, kulimlim at ulan. Naliligo ako 2 beses. Naliligo ako pag nakapagpahinga na sa gabi. Ganun. Tapos yung sabon, ganun, saka pulbo. Ipinaliwanag ng Pag-asa ang nararanasan natin sa transition mula sa tag-init papuntang tag-ulan. Meron po kasi tayong tinatawag na terrestrial radiation or yung heat, na yung Earth naman yung nagre-release. Halimbawa po, throughout the day, halimbawa tanghaling tapat, walang cloud, yung solar radiation direct sa surface ng Earth, and then magkakaroon ng time na magiging cloudy. So yung heat na yun, imbis na mag-dissipate siya or umakyat sa upper part ng atmosphere or matatrap siya at ng mga cloudiness na yun, and then mas makakaramdam tayo ng mas mainit na pakiramdam. Bakit maalinsangan pa rin pagkatapos ng buhos ng thunderstorm? Kasi kapag umulan po, magiging moist yung hangin natin. So, mas mataas yung relative humidity, mas mataas po yung heat index na ina-expect natin. Kaya nga daw kahit mas maulap na at may pag-ulan sa hapon, kailangan pa rin mag-ingat dahil pwede pa rin ang heat stroke. Magdala pa rin tayo ng tubig at wag nating ipawalang bahala yung danger category na na-observe po natin. Pero wag daw mag-alala dahil baka nasa 1 o 2 linggo na lang ang tag-init at kakalma na ang damang init. May mga nakikita na rin po tayo na signals na magti-trigger ng onset ng rainy season, though hindi pa po nami-meet yung criteria and then kailangan po ma-meet muna bago yun. Pero ina-expect po natin na baka last week ng May or first half ng June, ina-expect natin na onset ng rainy season. Samantala, inaasahang magiging maulan sa weekend sa malaking bahagi ng silangan ng bansa dahil sa papasok na LPA. Malaki po yung chance na pumasok siya this afternoon or bukas. And then maaari din po siyang mag-develop into tropical depression which might bring rainfall po dito sa eastern part ng Visayas and iba pang lugar sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News,
Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At may ilang lugar na ngang nakaranas ng mga pag-ulan na nagdulot pa ng baha at pagguho ng lupa. Nakatutok si JP Soriano. Tulong-tulong sa paglimas ng putik at pag-alis ng mga bato ang mga rumesponding pulis sa bahagi ng Banawe, Ifugao na nakaranas ng pagguho kagabi. Pahirapan ang paglilinis dahil bukod sa madilim na, umuulan din at hindi pa humuhupa ang ragasan ng tubig. Sa kabila niyan, may lenang nadadaanan ng mga motorista. Inulan din ang ilang bahagi ng Mindanao. Sa Davao City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Wala nakakuan ng mga sakyanan sa unahan. No? Hirap sa biyahe di lang ang mga motorista, kundi pati ang mga commuter. Marami sa kanila ang sumuong sa baha. Baha kayo din sa barangay. Tina-applya. Sa Kabakan, Cotabato naman, bakas hanggang pagsikat ng araw ang tindi ng ulang bumuhos kaninang madaling araw. Tumaas po ang tubig dulot ng malakas na ulan. Kwento ng ilang residente, hirap silang matulog dahil sa malabagyong lakas ng ulan at hangin. Kalmado na ang panahon kinaumagahan pero hindi pa rin humupa ang baha. Abot tuhod naman ang baha sa 3 sityo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nalubog sa tubig ang ilang bahay, pati na ang mga palayan. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulang nagpabaha at nagdulot ng landslide sa ilang bahagi ng bansa ay hindi pa epekto ng binabantayang low pressure area, kundi dahil pa rin sa thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Matapos ang halos 16 na taong pagtatago, natunton sa Bulacan ang lalaking wanted sa kasong murder. Ang krimeng nag-ugat lang umano sa maling akala sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Bit-bit ang warrant of arrest. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Northern Police District ang areang ito sa North Sagaray, Bulacan. Agad kinorner ng mga pulis ang kanilang 31 anyo sa target. Police NPD kami ng SOU. Gaway na arrest namin. Na wanted sa kasong murder. Napakahirap ng pagtuntun sa suspect na ito para mahuli siya. Almost 16 years. The incident happened in 2008 at simula noon nagtago na ang suspect na ito sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Batangas, sa Lianza, sa Cebu, and then finally dito sa North Sagaray, Bulacan kung saan siya nahuli. Ayon sa NPD, nag-ugat sa maling akala ang brutal na krimeng kinasangkutan ng biktima. Ito po ay mula sa isang away na paghihinala na nawawalang cellphone dahil dito nagkaroon sila ng altercation at naiinumpog nitong suspect ang biktima na ikinansanhi ng internal hemorrhage na naging sanhi ng pagkamatay. Hindi ko alam na mayroon pang nagmamalasakit dun sa kaso namin at sa mga iba pang kaso. Yun ang pinagpapasalamat ko. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Arestado ang 7 nasa likod umano ng ilegal na pagkabit sa tubo ng Maynilad para makapag-supply ng tubig gripo sa mga hindi customer. Perwisyo yan sa nagbabayad na customer na siyang nawawalan ng tubig gripo. Nakatutok si Darlene Guy. Butas-butas ang Maynilad pipeline na ito sa Baseco Compound sa Maynila. Diyan ikinakabit ang mas maliliit na tubo kung saan humihigop ng tubig ang mga may illegal na koneksyon. Ang illegal water tapping ay isa raw organisadong operasyon ng isang grupo rito sa Baseco. Noong Lunes, inaresto ng Baseco Police ang 7 miyembro umano ng grupo matapos mahuli sa aktong illegal na nagtatap ng tubig. Yung isang natin dito, informante natin, hindi ko na babanggitin, nagpunta na ako rito at nagbigay ko sa akin ng information na positive na ako. Kaya yun ang huli, sir? Yun nga po, kaya nga po, nung minatsaga namin, nagkaroon na tayo ng chance para mahuli natin. Sa loob mismo ng kanal na ito, nahuli ng mga pulis yung isa sa mga suspect. Ang ginagawa raw kasi nila, pinapasok nila yung mga manhole para maglagay ng aparato doon sa main line ng water connection dito sa lugar para i-redirect yung tubig papunta sa mga parokyano nila. Nakuha ng mga pulis sa mga suspect ang ilang handheld radio, jet pumps, mga tubo at iba pang gamit na pangbutas sa mga tubo. Based doon sa mga informations na nag-gather natin and revelations, pagka po ikaw gusto mo ng tubig, no,
nakakabitan ka nila ng illegal, you will pay 6,000 to 4,000 pesos po. Hindi ho bariya itong pinag-uusapan dito kasi kung sa 100 po nakabitan na nila na sa 6,000 po, 600,000 na po yung agad. Tapos mayroon pa akong monthly. Ang nangyayari tuloy, nahihigop ang tubig sa main line kaya nawawala ng tubig sa lugar. Malaking problema raw ito sa Baseco na matagal nang idinadaing ng mga residente. Sabi ng chairman ng Barangay 649, nasa 3,000 pamilya ang mahina o nawawala ng tubig dahil sa illegal na water connections. Nahihirapan po talaga yung aming mga kabarangay na walang tulo pero nagbabayad monthly. Malala po talaga kasi nagrarasyon po kami ng tubig eh. Yung school po, yung mga schools natin dyan, totally nawala. That caused chaos po. Bali nagkasakit po yung mga bata, nagkaroon ng mga UTI, yung iba ho nagkaroon ng mga sakit kasi yun na hindi sila makapag-CR po. Yung iba po nagkasakit na sa tiyan. Pati yung hospital dito na bagong bukas, nawala din yung tubig. Isa sa mga nahuli ng mga pulis ang leader umano ng grupo na pabalik-balik na sa kulungan. Dati na raw siyang nakulong dahil sa murder at illegal possession of firearms. Lahat ng suspect itinatanggi ang mga paratang sa kanila. Di po to yun. Ano po bang nangyari? Ba't po kayo nahuli? Tricycle po ako eh. Nadaanan lang po nila ako. Damay ako doon kasi andun ako nakaupo rin sa kanto. Yung tubig na yan, isa rin yan, sinihintay ko para magkatubig kami. Mga nag-aantay lang po kami doon. Tapos? Nag-aanan lang po. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ng Maynilad na nagpapasalamat silang nahuli ang mga sangkot umano sa illegal water tapping. Nakikipagtulungan na raw ang pamunuan ng Maynilad sa motoridad para mapigilan ang ganitong mga gawain. Kinumpuni ng Maynilad ang mga nasirang tubo. Naibalik na raw ang supply ng tubig sa 70 nilang customers sa lugar. Maharap sa kasong paglabag sa Water Crisis Act of 1995 ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Silent killer kung tawagin ang hypertension. Kaya paalala po ng Health Department, ugaliing i-monitor ang inyong blood pressure. At bilang pakikiisa po ng GMA Kapuso Foundation ngayong Hypertension Awareness Month, libreng serbisyong medikal ang handog natin sa mga taga-La Union. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang paggawa ng inabel, isang klase ng telang hinabi sa kamay, ang kinabubuhay ni Luisa. Halos buong araw nakaupo at limitado ang galaw niya sa paghahabi, kaya hindi maiwasang makaramdam ng pagkahilo. Lalo pat nasa lahi raw nila ang pagkakaroon ng hypertension. Sa edad na 35, kinailangan na niya ng maintenance medicine para sa high blood pressure. Sumasakit yung batok, yung ulo, mahihilo kami sa sobrang init. Minsan nga, hindi nga ako nakakapagbili ng gamot. Ganito rin ang nararanasan ni Gina. Pero hindi rin siya makapagpa-check up dahil mas inaalala ang pag-aaral ng kanyang 3 anak. Sabi ng asawa ko, magpapacheck up ako. Yun sabi ko, wala naman tayong pera, hirap naman. Ngayong Mayo ay Hypertension Awareness Month. Kaya ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Lakasan Dile Medical Clinic at Diagnostic Center ay nagsagawa ng libreng ECG o electrocardiogram test, lipid profile test, fasting blood sugar, consultation at hypertension awareness lecture sa Loom Weavers sa Bangar, La Union. Kahit na anong edad, wala nang pinipili ang hypertension. Sedentary ang weaving, nakaupo sila maghapon. Dapat or nag-exercise sila. Sa 100 loom weavers na ating ipinasuri, 42% ang nakitaan ng may hypertension at ating binigyan sila ng gamot. Ako po ay magpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation kasi kung hindi kayo pumunta dito, hindi kami makapa-check up ng mga weavers, libre lahat. Sa nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Ngayong umiinit ang tambalang Ruru Madrid and Angelique Kang sa Black Rider, may selosan kayang nagaganap off-screen.
Ang sagot dyan ng mismong girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali. Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Going strong ang relationship ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali at Prime action hero Ruru Madrid. Recently, pinarangalan ang Sparkle couple bilang most popular love team for television sa Box Office Entertainment Awards 2024. Thankful daw sila pareho sa itinatakbo ng kanilang career. Si Bianca ongoing ang taping para sa Encantadia Chronicles Sangre. Habang si Ruru patuloy ang pag-arangkada bilang si Black Rider, kung saan isa sa katambal niya ang sexy star na si Angelica. Wala bang selosan na nagaganap? Meron na kaming sistema in the relationship na we will really put an effort into being transparent and honest with each other. Kasi kami ni Ruru, parehas kami ng magtrabaho eh. Parehas kami kung gaano ka-committed and yung passion namin sa trabaho namin, we work on the same level. Sa gitna naman ang nauuso ngayong makeup transformation challenges, may ibang entry si Sangretera Bianca. Yan ang simple and effortless passport photo na ipinost niya sa kanyang Instagram account. Comment ng netizens, this is the face card that never declines. Wala akong ma-post at that moment. So parang nakita ko na, nakasave sa phone ko. Siguro ito kaya try ko i-post. And hindi ko ay nakalang ganun ang magiging feedback ng mga tao. Thank you very much. Biyaheng Japan si Bianca soon para umattend sa Jinseo Arigato International Film Festival kung saan magpi-premiere ang pinagbibidahang pelikula na Mananambal, kung saan nakasama niya si superstar at National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor. To be side by side, yung ka-eksena ko siya, kasama ko siyang umarte, it felt like I was going through a masterclass by Nora Honor. Bukod sa pag-arte, hinahasa rin ni Bianca ang pagiging performer. Recently, kasama rin si Bianca sa Sparkle Goes to Canada Tour, kung saan naging close daw sila ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Ipinost pa nga ni na Barbie at Bianca ang kanilang date kamakailan. Natutuwa rin si Ruru na sinasabi niya sa akin, natutuwa ako na nakahanap ka ng isa pang kaibigan. Natutuwa daw siya na nakikita niyang love din ako ni Barbie the way I love her. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.